Morning, church! Palakpakan po natin ang Panginoon. Para sa Panginoon po yung palakpak nyo, hindi para sa akin. Once again, palakpakan natin ang Panginoon. Are you blessed, church? Amen? Amen. So maraming salamat po sa Panginoon for once again, tayo po ay magkakasama. At, uy, bro, pang praise and worship ang forma natin, bro. Sayang. Gusto. At na-miss natin si Kuya Albert. Kuya Albert, good morning. Woo! At purihin ng Panginoon, I'm so excited today because alam niyo na, nasa third Sunday na tayo. At talagang tinutupad ni Kuya Albert. Third Sunday ngayon, no? As promised, ano? And of course, sa mga nanonood sa atin online, welcome sa Solution Grace Church. At salamat po sa Panginoon for joining us today. Napakabuti ng Diyos dahil ang dami po na ibinibigay sa atin ng Diyos na mensahe. And today, church, muna natin batiin ang mga nanonood sa atin online. Good morning po. And if you're looking for a church, at kung kayo po'y malapit lang dito sa Las Piñas, you may join us every Sunday at 10 a.m. Eksakta mundong alas 10, nagsisimula po tayo. Pero mas maganda, on-site, para nakikita nyo po yung mga nagagandahang mukha ng mga members ng SJC. Amen. At please join us. Tayo po ay located sa Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Yun. Good morning po. Good morning. Pakitignan nga po yung katabi ninyo. Sabihin nyo, good morning. Parang namamataan ko yung ibang mga tao talagang maluha-luha pa dun sa ating praise and worship. No? Kayo po ba yung napagpala sa ating praise and worship? Diba ang sarap magpuri sa Panginoon, no? Salamat sa mga awitin. At sa mga nagtatanong, bakit puro Tagalog ang kinakanta natin? Dahil ito po ay ay buwan ng wika, no? Buwan ng wika. Kaya yung mga kantang kinakanta natin, mga Tagalog, kinuha natin yung sa Hillsong, sa Elevation, sa kay mga kanta ni Israel Houghton, mga Tagalog. Nagtatagalog din po sila. Ayan, so happy, maligayang buwan ng wika. At tayo po ay talagang sarap pag Tagalog eh. Ay ibang klase pag kumakanta tayo ng Tagalog, no? Lalo na ang tunay na Diyos, ikaw ay walang katulad. Talagang wala pong katulad ang Diyos natin. At sa pag-uusapan natin today, ay dalayan ko po na patuloy po ma-magnify sa ating mga puso na sadyang wala pong katulad talaga ang Diyos. Now, church, are you excited for the Word? Hindi po ba excited na talaga? O sige, habang kasi tayo po nagkaroon ng system upgrade, kaya po yung ating mga nasa media, napapansin nyo medyo busy sila, bago yung gamit. Kaya, praise God sa bagong gamit natin. Kaya makikita nyo, iba na yung itsura natin sa online and we're praying, hindi lang nangyari ngayon, Sunday, but we pray na next Sunday, mapapanood na rin po tayo sa Instagram at saka sa TikTok. Wow! So, ibang audience din po yun. So, prayin ng Panginoon talaga for the system upgrade. Kaya po yung media ngayon, please pray for them. Hindi naman nahalata, pero bago po sa kanila yung technology. So, inaaral po nila. So, salamat sa Panginoon dahil ang mga kapatid nating ito ay talagang excited na matuto sa mga bago. Alam niyo kung bakit? Mamaya po itutuloy ko yan dahil alam natin, ang panalangin natin ay talagang gusto ng Diyos umuunlad tayo. Amen? Sige po muna, tayo po muna ay manalangin. Aba, we thank you po sa umagang ito. At alam namin na pupunuin nyo na naman ng mga surpresa sa aming mga pag-uusapan. Dalayan ko po, O Diyos, na gamitin niyo po inyong lingkod para akin pong mailahat at maipahayag ng malinaw ang iyong mensahe sa amin sa umaga pong ito. Dalayan din po namin, O Diyos, na patuloy po kaming mamangha sa yaman na iyong salita at ang iyong biyaya, Panginoon, na siyang magpapalaya sa mga bagay na nagbibigay sa amin ng duda at kawalang kasiguruhan sa aming mga marahil mga narinig at pinaniwalaan in the past. But Lord, today, we believe in the name of Jesus, anuman po mga bagay na nagbibigay sa amin ng kalituhan, ito po iyong bubuwagin sa pangalan ni Jesus. At dalayan ko, O Diyos, na ang mensaheng ito ay lalo po magpapalapit sa amin sa iyong puso at maunawaan ang yaman ng iyong kadakilaan at pagmamahal. Ito po aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. So mga kapatid, sa mga nanonood online, sa mga katutune-in lang, this is Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot. Sa ngalan po na bumubuo nating church, we welcome you. And of course, muli ay kasama natin si Kuya Jansen
ang butihing anak ni Sister Norma Vitales. Siya ay, I believe, may uuwi uli, no? Sa next, this week. Pero minarapat po niya makasama natin. Siya ay tiga Ilocos Sur pa. Tama ba, bro? Ilocos Sur? Norte. Ilocos Norte. Sa, anong pangalan ng lugar, bro? Pagudpod. Malayo yun, no? Malayo siya. Sobrang layo. Pero salamat, bro, for joining us today. And, alam niyo po, sa pagsisimula, nagkaroon kami ng pag-uusap, kamakailan lamang, dahil nananalangin ako sa Panginoon. And ito pong pag-uusap na ito, it's an confirmation na mula sa Panginoon, na bigla na lang binagit sa akin ni Brother Joel, na, Pastor, kung meron kang mga naising ibahagi sa church, ipaalam mo sa kanila. At sabi ko, parang nababasa ni Brother Joel yung aking nilalaman na puso. Parang meron siyang gift sa discernment. So, yun nga po, dahil alam ko nung araw, nung tayo po ay hindi pa lumilipat dito, meron ako talagang nasa isip na gusto kong itsura ng church, kulay ng church, at ito nga po kung saan tayo naririto ngayon, ito po ay pinagbigyan tayo ng Panginoon, of course with the blessing of the leadership. Sabi ko ay kung inyong mamarapatin, ito yung gusto nating kulay ng church. Dahil nung araw talagang sa pangkaraniwang pananaw, ang ganitong kulay na church ayaw ng nakararami. Gusto nila maliwanag. Gusto nila, yung iba kulay, brown or green, ganyan. So sabi ko, hindi. Gagawin nating light gray. At talagang marami pong pakikipaglaban para patunayan yung design na ito. At salamat naman, ito itinanggap na aking may bahay. At talagang sa paglaon ng panahon, yung panahong yon ay napagbigyan tayo. At ito na po yung church natin. Praise God. Now, sabi sa akin ni Brother Joel, kung meron kang gustong, Pastor, ibahagi, maganda malaman din ng church. At ngayon po, isang napakaganda pagkakataon, gusto ko pong ipakita sa inyo at para ipanalangin po ito at kasama naming manalangin at kayo po'y maging kasama na namin kasi yung una nating paglipat dito, talagang minabuti po ng leadership, kami na ni Ate Amiel na kimkimin namin para kayo po ay aming gulatin para paglipat. Pero this time, hindi na namin kikimkimin. Kasi gusto namin ipakita sa inyo yung ating mga nilalaman ng puso. Ito yung ating dream church, kumbaga. Disenyo, kumbaga ay, hindi naman po ito original pa. Hindi ko pa nagawa ng blueprint. Bagkos ay, meron tayong disenyo na pagkukopyahan. And in the future, malamang ito po yung kalalabasan o masigit pa dito sa disenyo ito. So, i-share ko lang sa inyo po, para pray with us and for us. At this time, maganda po kaagapay namin kayo through your giving and pledges. Naniniwala ako, alam ko nung last time na nandito ka, bro, ito yung pinag-uusapan din natin ni Brother Albert. So it's a confirmation from the Lord dahil hindi lang isang tao makakausap ko. And it's about time na makita niyo po yung nilalaman na aming mga puso. At ito po ay, of course, alam na aking pamilya at pinacheck ko na rin kay Ate Amiel at nag-approve naman si Ate Amiel para sa inyo pong kabatiran. At ito po yung isa sa mga design na gusto natin in the future. So, pag-pray po natin. Sige nga, mga kapatid. Di ba? Napakaganda. Oo, yan yun. Oh. Simple yan, pero meron pang mas maganda i-upgrade pa natin. Ito yung nasa isip ko. Di ba? Mas maganda. So, ito po yung sinasabi sa akin ni Brother Joel. Pastor, i-share mo to with the church. So, sabi ko, thank you, Lord, for confirming this message to me. So, sinashare ko po ito sa inyo na mula po sa ating kinatatayuan ngayon, maliit na ito eh. Kasi napansin nyo kanina, yung mga nandito sa pulpito, nagsisiksikan sila eh. Di ba? Nagsisiksikan. So, ibig sabihin, Lord, confirmation din kasi ngayong Sunday na ito, sinasabi sa atin, kailangan nyo na talagang maghanap at lumipat sa mas malaking church. Di ba? Nakita nyo pa yung mga kumanta kanina? Kailangan nila na mas malaking church. So I believe ito po yung ating ini-envision at maganda po kayo po ay kasama namin sa pananalangin dito. Kagaya po na nangyari dito sa atin, ito po isang panaginip lang tapos din drawing ko, pinakita ko kay Aves, talagang pinormahan namin at nangyari po ito by the grace of God. At hindi naman tayo makakalipat dito kung walang provision ng Panginoon. So I believe wala pa tayong hawak na provision pero darating tayo sa ganyan. O mas maganda pa dyan in the future. So do you believe, church?
para mas marami pong kaluluwa ang ma-accommodate natin. Mentras lumalaki po ang lalagyan, ibig sabihin niyo po yung pananampalataya natin, di ba? Para po yung mga praise and worship team natin, nakakagalaw. Kanina parang pakiramdam ko hindi sila makakakilos dito eh. Kasi may mensahe binibigay sa atin ng Diyos. God is giving us a bigger church. Amen. Sa mga nanonood online, if you believe this, pakilagay sa comment section. Amen. Now, we're giving you the opportunity kung gusto niyo pong mag-pledge, walang problema. Kung gusto niyo pong magbigay through your tithes and offering. Pero, ang tithes po ninyo tatanggapin namin if you consider SJC as your local church. Pag may local church po kayo, bigay niyo sa local church ninyo. Hindi po sa SJC. Pwede yung siguro love gift tatanggapin namin. Pero kung kayo po may local church, once again, ang inyo pong tithes and offering belongs to your local church. Hindi po dito sa church natin. Pero kung inyo pong kinokonsidera ang SJC as your local church, it's about time for you na talagang maging kabalikat sa gawain ng Panginoon. Para mas malawig po ang makakarinig ng mensahe ng Ebanghelyo. At magtutulong-tulong po tayo. Walang bibitaw, mga kapatid. Maganda pong journey ito. Amen? At nang sa gayon, ay tulong na rin po natin sa praise and worship team para sila po, gustong-gusto nilang sumayaw eh. Pero kanina, hindi pwede mangyari. Magkakasakitan po sila. Pero gayon pa man, nakikita ko na mas malaki dyan yung stage natin, yung pulpito natin. Excited po ba kayo, church? So, mga nanonood, if you want to give your pledges, of course, that's by faith. Gusto nyo magbigay para sa gawain ng Panginoon, walang problema. Yan po ay talaga namang masarap maging kabilang o kaagapay ng Panginoon. Kayang-kaya ng Diyos mag-isa yan. Pero mas maganda, gusto niya makipag-collaborate tayo with Him. Masarap pong kaagapay ang Panginoon. Amen? Kagaya po ng mga kasama natin dito, si Ate Anggi at saka si Kuya Natnat. Sila po ay, ang Panginoon hindi lang agapay ng sambayanan, agapay ng mga anak niya. Amen? Amen. So, sige po. At tayo po'y magtutuloy-tuloy na at alamin natin sa umaga pong ito ang tugon sa ating katanungan, how to serve God with great joy and gladness. So, alamin natin ano yung susi. Kasi po ako bilang pastor gusto ko, at pag nanasa ko sa mga members natin dito sa church, na kayo po ay naglilingkod na hindi napipilitan. Kayo po ay naglilingkod dahil masaya at nananagaan ang kagalakan sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Now, alamin natin, ba't mayroong mga mananampalataya na kapag sila po ay naglilingkod, ay punong-puno at nananagana sa sigla at tuwa. Pero meron namang ibang mga mananampalataya, naglilingkod na nanlalambot at nanlalata. Alamin natin yung kaibahan nitong dalawang ito. At kung yung pong babalikan yung ating kasaysayan last Sunday, ay 2 tao yung pinag-usapan natin. Do you still remember yung topic natin last Sunday? Yung 2 tao. Sino yung 2 tao? Yung Roman centurion. Hindi po ba? And then, yung isang tao pa, ay yung Syrophoenician woman. Yung isa isang Romano, yung isa naman ay Griego. At nalaman natin yung pagkakahalintulad ng 2 ito kung bakit sila po ay nananagana sa pananampalataya. Pero hindi natin babalikan, hindi na tayo magkakaroon ng review. Sa mga hindi po nakapanood ng ating message last Sunday, pwede niyo pong balik-balikan yung ating mensahe. I believe sa YouTube channel na, hindi na po sa Facebook. Binubura ng Facebook eh. Pero salamat, meron tayo sa YouTube, sa ating YouTube channel. And today, pag-uusapan na naman po natin, tayo po ay papasok sa buhay ng 2 tao. So, if I may ask them, can we come in sa buhay ng ating mga tauhan sa kwento? So alamin natin, anong sikreto ni Maria, bakit siya po'y naglilingkod sa Diyos na nananagana sa sigla at tuwa? Yung isang tao naman na pag-uusapan natin, si Judas, siya po yung naglingkod sa Panginoon na nanlalambot at nanlalata. Walang kasigla-sigla. So, 2 tao na naman pag-uusapan natin. At wag po kayo mag-alala, hindi po ito chismis. Meron pong magbabasihan yung ating mga pag-uusapan. At alamin natin ang tugon sa ating question for today. Alamin natin yung solution, how to serve God with great joy and gladness. Sino po dito ang gusto naglilingkod sa Diyos na may kagalakan? Yung nananagana sa sigla. Yung bang pag dumadating ang Sunday, ang sinasabi mo, Sunday na naman, hindi tipong, Sunday na naman. Parehas lang yung sinabi mo, pero iba't ibang manner na pagkakasabi. Sino po dito ang pag Sunday sinasabi, Sunday na naman. Siyempre, walang magtataas ng kamay, ano? Huwag nyo na itaas ang kamay ninyo. Sino dito yung pag dumadating pa lang ang Sabado, sinasabi natin, bukas,
Yes! Sunday na naman. Di ba? Mas masarap yon. Ano yung sikreto? Kasi may sikreto eh. Pero yung sikreto yun, dito po sa ating church, nilalantad natin yun. Maganda dito sa church, nilalantad natin. Amen? So gusto niyo ba malaman ang sikreto? Alamin natin how to serve God with great joy and gladness. So ang ating po message for today is entitled, Exposing Yourself to Jesus will make you love Him and serve Him. Actually, yun ang title talaga, binawasan lang ni Ave. Sabi niya, Daddy, masyado na mahaba. So, exposing yourself to Jesus will make you love Him and serve Him. So, alamin natin yung sekreto. So, once again, ang dalawang tauhan po sa ating kwento ay sila Maria. Si Maria po dito, siya yung kapatid ni Lazarus at saka ni Marta. Si Judas naman, siya po isa sa mga disipulo ng Panginoon. So, ang atin pong teksto ay matatagpuan sa John chapter 12. So, isa-isahin po natin yung tagpo na ito sa buhay ng Panginoon at sa buhay nila Maria at saka ni Judas. Sabihin nyo nga po, Judas. Maria. Ba't gano'n, no? Ibang dating pag Judas, eh, no? Naalala ko pag pangalang Judas, parang sila yung mga taong hindi nagbabayad sa jeep, no? Kaya pag hindi kayo nagbabayad sa jeep, ang tawag sa inyo ng mga drivers, Judas. Who does not pay. So, isa-isahin po natin ito, ha? John chapter 12, verses 1 till 6. 6 days before the Passover, Jesus went to Bethany. Si Jesus po, if I may say, siya po ay laging tumatambay sa Bethany. Ito po yung lugar ng kanyang mga best friends, mga BFF. Where Lazarus was, isa po sa mga BFF niya si Lazarus, whom he had raised from the dead. So yung eksena po dito, na buhay na po maguli si Lazarus. Remember niyo nung tumayo po siya sa tomb ni Lazarus at sinigaw niya, Lazarus, come forth. Buti na lang sinabi niya yung pangalan ni Lazarus. Kung sinabi lang ni Jesus na, come forth, lahat po ng mga patay doon sa tomb, lalabas yun. Pero specific po si Jesus, si Lazarus po ang binigyan niya ng buhay ng time na yun. So dito po ang senaryo ay nabuhay na maguli si Lazarus. Verse 2, still with John chapter 12. So they gave a supper for Jesus there. Martha was serving. Of course, si Martha po, alam natin, between Martha and Mary, ano yung puso ni Martha? To serve. Naalala niyo po, ang puso ni Martha sa kanyang paglilingkod sa Panginoon ay masyado siyang abala sa kanyang paglilingkod. Tumating sa punto na nagrereklamo na siya sa Panginoon. Sabi niya si Maria, upo lang na upo, nakikinig sa Panginoon. Naalala niyo po yung tagpong iyon? At dito, ay yun pa rin ang ginagawa ni Martha. And Lazarus was one of those reclining at the table with him. Was one. So, ibig sabihin, meron pang isang tauhan dito. Nakuha niyo yung kwento? Pero ang sabi ko, Lord, ba't hindi mo binanggit kung sino itong isa pang kasama ni Lazarus at ni Jesus na kasalo sa pagkain? Bakit kaya hindi binanggit ng Holy Spirit dito sa Bible? Gusto niyo makilala kung sino siya? Ganito kaaga, gusto mo na malaman, Shane? Excited na makilala ni Shane kung sino tong taong to eh. Papakilala ko sa iyo, Shane. Dito tayo sa verse 3. Then, bakit may then? Kasi meron na pong nangyayari, ano? So, pinapakain nila si Jesus. Kasama ni Jesus si Lazarus. And kasama rin po, kasalo ni Jesus doon, isa sa mga tao na hindi binanggit yung name. So, gusto ko po i-picture nyo kung ano pong itsura ng mga pangyayaring ito. Then Mary took a pound of very expensive perfume. Pag sinabing very expensive, ito po ba ay mamahalin o sobrang mamahalin? Sobra, di ba? Very, merong very. Sa ibang version, costly. Very costly. Perfume of pure nard, and she poured it on Jesus' feet. Ang mahal ng pabango, pero ang ginawa ni Jesus, ang ginawa ni Mary, ibinuhos niya yung pabango. Kapag kayo po bumibili ng pabango na mahal, mahal eh. Anong gagawin mo sa pabango para makatipid? Ini-spray, di ba? Wisik-wisik lang. Ako nga, ginagawa ko, ganun-ganun lang eh. Tapos sama mo yung katawan mo, di ba? Mahal eh. Naalala ko, niregaluhan ako before ni Joe. Colors yata yun eh.
Kasi mahilig siya sa pabango. Ako hindi ako masyadong mahilig sa pabango eh. Natatakot kasi ako pag nireregaluhan ng pabango. Parang iba yung dating. Kaya mo ba ako nireregaluhan dahil niregaluhan ako nung callers, sabi, mahal daw yun eh. Ako, okay na ako sa mga ano lang eh. Johnson's Baby Cologne eh. Nabuhay ako doon until today ha. Pero still, ang Johnson's Baby Cologne, bibili ka pa rin ng spray kasi para tumatagal ang buhay. Yung niregalo sa akin na Joe, tumagal na ano yun eh, more than a year. Kasi talagang ginagamit ko na yun pag may occasion. Pag nakikita lang kami. Pag hindi kami nakikita, okay na ako sa amoy ko eh. Now dito, ginawa ni Mary, ibinuhos niya sa paanan ng Panginoon. Pero take note, church, it was a very expensive perfume. At hindi po natapos doon. Para ibuhos mo yung pabango sa mga paan ng Panginoon, ibig sabihin, hindi po in-spray Pag binili mo ng pabango, ang sino man, o in-sprayan mo siya ng pabango, anong manifestation na mahal mo yung tao, di po ba? Nung binigay sa akin ni Joe yung pabango, talagang in-sprayan niya ako. So, nagmamanifest. Hindi ko alam kung hindi siya nababanguhan sa akin o talagang mahal na mahal niya ako ng mga panahong yun. So I would believe na mahal ako. Nung aking, ng girlfriend ko pa siya noon eh. So dito, para ibuhos mo yung pabango, ano pong kapahayagan nito? Mahal na mahal ni Maria ang Panginoong Jesus. Pagpalagyan na nating mahal, pero I would believe na mahal niya. Kasi di po natapos sa binuhos lang yung pabango. Pinunasan pa niya ng kanyang mga buhok yung paan ng Panginoon na may pabango. So, ibig sabihin, yung pagbubuhos ng pabango, mahal niya ang Panginoon. Yung pagpunas, mahal niya ang Panginoon. Kaya, mahal niya ang Panginoon. And wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Of course, mahal yung pabango eh. At para ibuhos mo yung pabango, talaga maangamoy ang buong kwarto. Isprayan mo nga lang yung bahay nyo ng pabango. Di ba? Nangangamoy? Di ba? Verse 4. But Judas, yun yung kasama ni Jesus at saka ni Lazarus na kasalong kumakain. Dito lang siya binanggit. Kanina, remember, in verse 2, hindi siya binanggit, ano? Pero dito, kaya pala tinatago siya siguro ng Holy Spirit, hindi mo na siya nilalantad. Pero dito, but Judas Iscariot, one of his disciples, the one who was going to betray Jesus, said, why was this perfume not sold for 300 denarii and money be given to the poor? Parang ang dating ni Judas ay talaga namang mapagkakatiwalaan sa mga flood control projects. Verse 6. Now, Judas said this not because he cared about the poor, for he had never cared about them, but because he was a thief. So mga kumuha po ng flood control projects na hindi po na ilalagay ang tamang pera sa dapat kalagyan, ang tawag po ng Biblia sa inyo ay mga magnanakaw. It's true. Sinasabi ko po ito, may pagmamahal. Now, basahin natin, tuloy natin. And since he had the money box serving as a treasury for the 12 disciples, he used to pilfer what was put into it. Sa Tagalog, nangungupit. Dumudukot. Now, hindi po ba napakayaman sa biyaya ng Diyos? Take note si Judas, of course, as God, alam ni Jesus, kung anong ginagawa ni Judas. Nangungupit, saka ba naman nakita na magnanakaw, of course, ang magnanakaw, sinungaling yan, kapatid na sinungaling yan eh. Ang magnanakaw, nangungupit, natural sa kanya yon. Pero kung di po nananagana ang biyaya ng Panginoon, ginawa pa siyang treasurer. Mga kapatid, kung meron kayong kakilalang magnanakaw sa inyong organisasyon, gagawin niyo ba siyang treasurer? Di ba? Ang grabe ang nananaga ng biyaya ng Panginoon sa kanya. Now, binibigyan siya ng chances ng Diyos na magbago. Pero hindi. Sa kabila ng katotohanan ito, still, nangungupit pa rin po itong si Judas. Now, balikan po natin yung mga talata. Verse 3 muna tayo, still with John chapter 12. Then Mary took a pound of very expensive perfume. Take note, church, it was a very expensive perfume of pure nard, and she poured it on Jesus' feet. So, ibig sabihin, gusto ko po ma-establish sa inyo na mahal ni Maria ang Panginoong Jesus. At pinunasan pa po niya ng kanyang buhok. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Now, mga kapatid, tignan po natin ito.
Kung mababasa po natin, sa ginawang ito ni Maria, hindi po tila, ako po nakakasiguro na talagang hinayang na hinayang si Judas sa ginawa ni Maria. At nabasa po natin in verse 5, balikan natin verse 5. Why was this perfume not sold for 300 denarii? Alam niya kagad ang price. Alam niya. Mamaya po papakita ko sa iyo kung gaano kalaki ang 300 denarii. In those days, ang 1 denarii ay katumbas po ng isang araw na pagtatrabaho. So yung 300, almost isang taong sweldo. So sige, magkaroon tayo ng computation. Kung 300 denaries yan, kunwari ay yung 1 denarii is a 1 day's wage. So kunwari ang sweldo mo ay 5,000 pesos. Ang baba mababa sa minimum yun. Pero doon na lang tayo. Conservative, 5,000 pesos. I-times natin yun sa 12. That's 60,000 pesos already. So talagang very expensive yung perfume na yun. Magkano po ang pinakamahal yung perfume? Magkano lang ako? Mahal na sa akin yung 150. Kaya amoy 150 din eh. So 60,000 pesos is really a very expensive perfume. Now dito, nung naamoy at nakita ni Judas na ibinos ito, alam niya kagad yung presyo. Now bakit po kaya? Kaya pala reaction niya, nahihinayang siya. Tingnan natin Now, nakakalungkot dito. Now, in verse 6, now he said this, not because he cared about the poor, for he had never cared about them, but because he was a thief. Isa po siyang magnanakaw. At si Judas po, bilang magnanakaw, kung ba't siya nanghihinayang, I believe, ang isang magnanakaw po ay gahaman. Sabi po ng Proverbs 15:27, he was greedy for gain troubles his own house. At makikita po natin sa buhay ni Judas, talaga pong ang dami niyang masasamang bagay na naranasan. So paalala rin po ito para sa atin na hindi po natural sa isang mananampalataya ang gahaman sa buhay o sa pera. Pag sinabi natin gahaman, meron ka na, gusto mo pa. At yung mga gahaman, pangkaraniwan, sila po yung mahirap magbitaw ng resources nila at magbigay. Di po ba? Proverbs 28:25, a greedy man stirs up a strife, but the one who trusts the Lord will be enriched. Amen. So I believe ang mga members po ng SGC ay hindi mga kuripot. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako kuripot. Sa katabi mo, yan. Hindi ka kuripot. Tinaas yung sarili, Now, balikan natin. Si Maria, bakit po kaya nagawa ni Maria ang ibuhos itong pabangong ito, itong mamahaling pabangong ito, and then, so mahal na ng kapatid na Maria itong Panginoong Jesus, no? Church, listen, this is really important. And then, pinunasan pa po niya ng kanyang buhok. So, it gives us the idea na mahal ni Maria ang Panginoong Jesucristo. Pinunasan niya at wala siyang pakialam kung anong magiging reaction ng mga tao sa paligid niya. At wala tayong mababasa na kahit po nagreklamo itong si Judas, ay naapektuhan si Maria. Wala. Now, alamin natin muna this time, bakit nagkaroon ng ganitong experience itong si Maria na siya po yung kanya pong pagbibigay ng kanyang buhay sa Panginoon, pagbubuhos ng pabango. Alam niyo po, ang pagbibigay ng mamahaling perfume, it's worship. Di po ba, even po yung ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon, it's worship, church, para po sa may mga revelation. So itong kanyang ginawa, it's a form of worship. Sinasamba niya ang Panginoon. She was serving God, moved by love. So alamin natin, bakit po kaya ganun na lang ang ginawa ni Maria, ibinuhos ang pabango, hindi in-spray church, binuhos, at pinahiran po ang paan ng Panginoon ng kanyang buhok. At sa kabila po nito, wala siyang pakialam kay Judas. Bakit? Alamin natin kung bakit nagkaganito si Maria. Anong sikreto ni Maria? Luke 10:39, na kung saan, ito po yung kasaysayan na dumalo ang Panginoong Jesucristo sa bahay ng kanyang mga BFF. Si Maria, si Lazarus, at saka si Martha. Now, simulan natin sa Luke chapter 10, verse 39. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard His word. So, nung dumating ang Panginoon sa bahay nila Maria, which is, of course, pag meron po mga bisitang dumarating sa ating bahay, anong una-una niyong ginagawa? Lalo't mga Pilipino.
Di ba, ipinaghahanda natin? Parang si Tita Lorna, pag dumarating kami sa bahay nila, o kaya sila Ate Maisa, nagbubukas sila ng mga pintuan. At saka mga dilata rin. Hindi lang dilata, niluluto nila kasi may bisita. Para sa mga Pilipino, lalo tigit, ano? Di ba? Yun naman talagang tamang ginagawa natin. Pero si Maria, sa paningin po ng mga tao, tila may katamaran yung ali. Kasi ang ginawa niya dito in Luke 10:39, and she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard his word. Umupo siya sa paanan ng Panginoon. Mahilig po siya sa paanan ng Panginoon, no? Napakagandang posture noon. Kanina, binuhos na niya yung pabango. Doon tayo sa John chapter 12. Binuhos niya at Jesus' feet. Dito naman, nung dumating si Jesus, umupo siya sa paanan ng Panginoon. So by doing these things, she was exposing herself to Jesus. So kapag kayo po pala ay naglilingkod, nagbubuhos ng pabango sa Panginoon, alam niyo paano kayo nagbubuhos ng pabango sa Panginoon pag tayo po ay nagpipraise and worship? Kasi sweet aroma po sa Panginoon yung ating pag-aawitan. Kahit wala kayo sa tono, kahit wala kayo sa tiyempo. Sabi ng Panginoon, anak, ang ganda ng boses mo. Wow, grabe, ano? Kasi po punong-puno ng biyaya ang Panginoon, eh. Di ba? So kapag tayo po naman ay umuupo sa kanyang paanan, nakikinig na kanyang salita, tayo pala ay na-expose natin yung sarili natin kay Jesus. Samantala, itong si Martha, ang kanya pong ginawa, siya po ay, of course, ay nandun, nagluluto at naghahanda para sa Panginoon. Pero, balikan natin sa Maria. So, naupo siya sa paanan ng Panginoon, at kung bakit po siya pala in love sa Panginoong Jesus, it's because, sabi ng Romans 10:17, so faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. So mga kapatid, ito yung susi. Ito yung pamamaraan how to expose yourself sa Panginoong Hesukristo. Bago mo magawang mag-worship, mag-pour ng mamahaling pabango, hindi lang basta pabango, ha? Alam niyo, sa Panginoon po, kahit po mumurahin ng pabango, I believe, tatanggapin niya yun. Pero iba yung puso ni Maria, eh. Kasi meron po siya na-experience sa Panginoon. When she exposed herself sa Panginoon, yun po yung resulta. Sa kakapakinig niya sa Panginoon, minarapat niya makinig at lumago po yung kanyang pananampalataya. Amen? So faith comes from hearing not just once, and hearing by the word of Christ. Now si Martha, puntahan natin, siya po ay abala with so many things. Luke chapter 10 verse 40. But Martha was distracted with much serving. So ang puso niya, akala niya, ang Panginoong Hesukristo, pagsisilbihan niya. Mga kapatid, this is good news. Sabi ni Jesus, I am come not to be served, but to serve. Kaya po yung tagline ng SM, happy to serve, galing kay Jesus yun. Akala natin, kasi nga based sa mga teachings na nakagisa natin, maglingkod ka sa Panginoon. Yes, yung iba naglilingkod pero yung iba nagrereklamo na kasi mali po yung kanilang pasimula. First and foremost, let Jesus serve you today. At pag hinayaan mo ang sarili mo magpaserve sa Panginoon, hindi mo may iwasang mahalin siya at pagsilbihan siya. Yun po yung magandang resulta nun. Because once again, Jesus came not to be served, but to serve you. Wow, saan ka makakahanap ng Diyos na kagaya ng Panginoon? Kaya po yung kinakanta natin kanina, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Yung mga Diyos-Diyosan sa mundo ngayon, di ba? Ang dami mga Diyos-Diyosan. Gustong-gusto nila, pinaglilingkuran sila. At ibang ang mga hari dito sa mundo, pag dumarating, napaka-susuplado. Bakit? Ano yan may posisyon. Di ba? Yung mga tao, gano'n na lang. Pero ang Diyos natin, nagkatawang tao, nagpakumbaba. At sabi niya, naparito siya, hindi para pagsilbihan mo. Naparito ako, sabi ng Panginoong Hesukristo, para pagsilbihan ka. At pinatunayan na yon sa krus ng Kalbaryo. So mga kapatid, dito pala nakaka-inlove na ang Diyos natin. At hindi mahirap magsilbi sa Panginoon because, di ba, we serve because He first served us. Sabi ng 1 John 4:10, we love Him because He first loved us. So wag natin ilalagay yung ating sarili na lagi na lang tayong initiator. Hindi po, ang Diyos ang unang nagmahal at nag-serve sa atin. And gusto ng Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng pagkakataon na paglingkuran ka. Amen. Pero dito, si Martha, bakit siya distracted with so many things? Mali po yung kanyang pananaw sa Panginoon. Akala niya, lalo siyang pagpapalain marahil ng Diyos. Kasi ako magsiserve sa inyo. Pero ang nangyari po dito, na-stress si Martha.
Sino po dito gusto ng stress? Of course, walang may gusto ng stress. Nabasahin natin Luke 10:40. But Martha was distracted with much serving. Sa ibang version, with so many things. And she approached Jesus and said, sa sobrang stress ni Martha, pati Panginoon pinagalitan. Di ba, pag na-stress kayo, nagre-reklamo kayo sa Diyos, Lord, ano ba naman to? Diyos ko naman po kayo, Lord. Pati si Lord, pinapagalitan nyo na. And she approached Jesus and said, Lord, do you not care? Wala ka bang pakialam, Lord? That my sister has left me to serve alone? Hinahayaan mo yung kapatid ko, nandyan lang, nakaupo sa paanan mo. Wala ka bang pakialam? Ako dito hindi magkanda o gaga. Nakapansin nyo, napakapamilyar ng mga linyang yun, di ba? Lagi natin napapakinggan yun sa mga nanay nating pagod na pagod, sa mga stress. Therefore, tell her to help me. Inutusan pa ang Panginoon. Di ba? Nandun na eh. Pwede naman niyang sabihin kay Maria, Uy, tumulong ka naman. Pero inutusan niya ang Panginoon dahil siguro inis na inis siya kay Maria. Pero anong tugon ng Panginoon sa kanya? Martha, dalawang beses binanggit. So pag meron po kayo mga kaibigan na natataranta, o kaya nanay nyo nagagalit sa inyo, sabihin nyo sa kanya, halimbawa ang pangalan ng nanay nyo ay Maisa. Pwedeng ganon. Kasi katunog Martha eh. Kaya ginamit ko lang Maisa. Gab, pag sinasabi ni mama mo to sa'yo, sabi mo, Maisa. You are worried and troubled about many things. Alam niyo ba yung Greek word ng Martha ay Maisa? Hindi, joke lang. joke lang. Ang ganda na sinabi dito ng Panginoon, ha? Sabi niya, of course, I believe may pagmamahal. Pagod na pagod ka because you are so worried about so many things. Pero ang ganda na sinabi ng Panginoon dito sa kanya, verse 42, but one thing is needed. Sa dinami-dami ng pinagkakaabalahan ni Martha, yung isang bagay pa ang nakaligtaan niya. Ganon po tayo mga kapatid. Kapag na-stress tayo, masyado tayong busy with social media, mga balita sa radio, television. Pero sabi ni Jesus, but one thing is needed. And Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. Now, in context, ano po yung one thing na needed na yon? Na hinihingi ng Panginoon sa atin. Pag dumadating siya, umupo kayo sa paanan niya. That's the one thing that is needed. Nakita niyo po yung revelation? So, mga kapatid, you don't have to be busy with so many things. Kapag kayo po nagiging busy, pakinggan yung tawag ng Panginoon. For example, sa akin, Laverne. One thing is needed, sabi ng Panginoon. Just have to expose yourself to me. Yun lang po yun. At yung pinili ito ni Maria, sabi ni Jesus sa kanya, and Mary has chosen that good part. So, ibig sabihin, ang pakikinig sa tinig ng Panginoon, that is the good part. Yun po yung pinakamainam na bahagi ng buhay natin. Huwag mo nang pakinggan ang mga ingay ng mundo. You just have to listen to that good part, and that is listening to the voice of Jesus. Paano yun? Pag nagba-Bible study tayo, punta kayo ng church, nakikinig kayo ng salita ng Panginoon. Amen? So, yun ang sekreto ni Maria. Kaya pala, siya po ay hindi na-stress, hindi kagaya ni Martha. Now, pag kayo po'y tinatawag na ng Panginoon na, Maria. Bagay na bagay din. So, ibig sabihin, tita, pinapaalalahanan ka, baka stress ka na. O kaya, Sally. Ay, hindi gano'n ang tunog, ha? Para nakakatakot, eh. Sally. Bakit gano'n, no? Pag boses ng Panginoon nakakatakot, ginagawa natin nakakatakot, no? Lorna. Malamyos ang boses ng Panginoon. JM. Yan. Gising na JM. Baka kanina ka pa natutulog. Hindi tulog si JM. Gising siya. So, yun ang sikreto. Kaya pala, in love itong si Maria sa Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po niya inisprayan si Jesus ng pabango, binuhusan pa niya at pinunasan niya ng kanyang buhok ang mga paa na ating Panginoon. So, yun ang sikreto ni Maria. She always exposed herself to Jesus by listening to the word of Christ. Amen. And she decided, ito yung one thing na gagawin ko sa buhay ko. Hindi ako maging busy with so many things. Isang bagay lang. First things first. And I would recommend, pagising nyo sa umaga, sa mga mag-asawa, ginagawa namin to ni Joe, yung
Yung devotion ni Pastor Prince, nakikinig kami sa umaga habang kumakain. Tapos i-discuss namin yun. Ang gandang ano noon. Kaya napapansin ko, lalo rin nai-inlove yung misis ko sa akin. At lalo rin ako na-inlove sa kanya. Maganda po yun talaga. Nagdi-devotion kami talaga every morning. At salamat kay Sister Sally na ibinahagi po sa amin yung app na yun. Praise God. Praise God. Now, dito naman tayo kay Judas. Alam ko mas interesado kay Judas eh. Okay, dito tayo kay Judas. Tingnan natin, bakit napaka-rude ni Judas kay Jesus? Napaka-rude niya eh. Tingnan natin ha. Kasi ba't ko nasabing rude siya? Isipin mo, nandun ang Panginoon, kasalo niya. Nung ibinuhos ni Maria yung very expensive na oil, ang tugon ni Judas, in John chapter 12 verse 5, why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? Nung una niya nakita yung pabango, alam na niya yung presyo. Alam niyo kung bakit? Kasi nga sabi ng verse 6, magnanakaw siya eh. Ang mga magnanakaw, alam nila ninanakaw nila at alam nila kung magkano. Di po ba? Amen? Kasi magnanakaw ka na lang eh. Ibibenta mo na yung ano. Narinig ko lang yung isang balita. Kilala niyo si Ivan Mayrina? Yung, ano siya, anchor ng Channel 7. Ninakaw yung bike niya. Ang problema nung magnanakaw, hindi maalam doon sa presyo ng bike niya. Yung bike pala niya is 150,000 pesos. Binenta nung magnanakaw sa isang vendor sa Divisoria. Alam niyo kung magkano binenta? 4,000 lang. Pero na-recover yung kanyang bisikleta. Hindi nag-research yung magnanakaw. Hindi kagaya ni Judas. Maghuhudas ka na lang, pagbutihan mo na yung paghuhudas. Pero mga kapatid, tignan niyo po dito, no? Si Judas, sobrang hinayang na hinayang siya because alam niya kung magkano yung very expensive perfume. 300 denarii. So sa 5,000 pesos, kung yung 1 denarii po ay a day's wage, 5,000 times 12, that's 60,000. Yun po yung pinaka-conservative na lang, no? Laking pera po nun. So talagang hinayang na hinayang siya sa ginawa nito ni Maria. Now, tingnan natin. Alam niyo kung bakit po rude si Judas sa Panginoon Jesucristo? Dahil mababa po ang tingin niya sa Panginoon. Yung presyo ng 300 denarii, hindi nababagay sa Panginoon. Alam niyo ba't ko nasabi? Kung babalikan niyo pong kasaysayan, nung binenta ni Judas at ipinagkanulo ni Judas ang Panginoong Jesucristo sa mga gustong pumatay sa Kanya, magkano pong binenta? Magkano ipinagkanulo? Anong presyo ibinigay ni Judas ang Panginoon sa mga gustong pumatay sa Kanya? Matthew 26:15. And Judas said, "What are you willing to give me if I deliver him to you?" And they counted out to him 30 pieces of silver. Alam niyo yung 30 pieces of silver sa panahon natin ngayon, tinignan ko po ito sa dolyar. Depende sa anong uri ng silver ito. From $91 to $441. So sa $91, nagkakahalaga lang ng mga 5,000 pesos. Kung ipaparehas natin ito sa 300 denarii sa 5,000 pesos ng sweldo, 60,000 sa 5,000. Napakalaki po ng difference nun. But napakababa nung presyo ni Judas nung ipinagkanulo niya ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? Wala na pong tawaran ang nangyari. Nung binigay sa kanya yung 3 pieces of silver, hindi man lang siya nagsabi doon sa mga nagbenta o mga tinanggap niya, bumili sa Panginoong Jesucristo. Hindi niya sinabi, "Boss, ang baba nito. Dagdagan nyo naman." Wala siyang ganon. In verse 6, tingnan po ang ginawa lang ni Judas ng Matthew 26, verse 16. So, nagkabayaran. So, from that time, he sought opportunity to betray him. Wala kang mababasa na bargain pa si Judas. "Boss, baba nito. 3 pieces lang. Gawin mo naman 5. Okay, times 2 naman. Ang hirap kaya hulihin ni Jesus." Walang ganun. So, okay lang sa kanya yung 3 pieces of silver. Why? Because mababa po ang tingin niya sa Panginoon. Kaya hinayang na hinayang si Judas nung binuhos ng kapatid na Maria yung pinakamamahal o napakamahal na pabango sa Panginoon. Now, sa atin po mga mananampalataya, alam niyo po, sa mga revelation, yung pagbibigay niyo po ng oras niyo sa Panginoon, kinikilala po ng Diyos na mamahaling pabango yan. Yung pagpunta niyo sa church, mamahaling pabango po sa Panginoon yan. Ibig sabihin, yung pinapakita niyo sa Kanya, gaano siya kamahal. Amen. Kasi meron, kagaya ni Maria, natagpuan natin ating mga sarili.
We love Him because He first loved us. Amen? Pero si Judas, hindi ganon. Mababa po ang tingin niya sa Panginoon. Tuloy po natin, ha? Kaya niya nasabi in John chapter 12, verses 5 to 6, why was this fragrant oil not sold for 300 denarii? Now, church, and given to the poor. Dahil nga po sabi ng verse 6, isa po siyang magnanakaw. This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box, and he used it to take what was put in it. Now, tingnan natin anong kaibahan ni Maria kay Judas. Si Judas po, kaya siya hinayang na hinayang sa ginawa ni Maria, it's because nakatingin po siya sa mga bagay ng mundong ito. Nakatingin siya sa mga nilikha. Si Maria, nakatingin sa manlilikha. Ulitin ko, church, ha? Si Judas, nakatingin sa creation. Masyado siyang abala with so many things. Alam na alam niya yung presyo. Marahil kung panahon ngayon, alam niya ang presyo ng latest na sasakyan, cellphone, bagong computer, bagong bahay at lupa. Alam niya to. Marahil ay alam niya rin kung magkano presyo ng insurance. Maalam siya dito. Di ba? Masyado siyang abala with creation. At alam niya kung magkano kikitain niya. Kasi nung naamoy niya lang yung pabango, nung nakita niya marahil, alam niya 300 denarii. So ibig sabihin, he was so well-versed sa presyo ng mundo. Si Maria, alam niya, hindi siya nakafocus sa creation. Hindi sa mga bagay ng mundong ito. Nakafocus siya sa Creator. Wow. That's a big difference. Now let me give you 1 John 2:15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Bagaman nakakalungkot po kay Judas, si Judas po isa sa mga disipulo ni Jesus. Si Maria hindi. Si Judas, napakinggan po niya ang pinakamagagandang teaching. Kasi sino pong pinakamahusay magbigay ng ebanghelyo? Of course, Jesus Himself. Diyos siya eh. Namalas po niya, nasaksihan niya, ang mga bulag nakakakita. Ang mga pilay nakakalakad, ang mga bingi nakakarinig. Narinig niyo po yun? Mga bingi nakakarinig. Pero sa kabila po nun, hindi ito nagrema kay Judas. Alam niyo kung bakit? Sabi nung talata, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kung bakit po siya abala with so many things of this world. Masyado siya na-in-love sa mga bagay na naibibigay ng mundong ito. Wala pong masama kung magkaroon kayo ng magandang bahay, magkaroon kayo ng lupa, ng mga bagong cellphone. Pero kung dyan po umiikot ang mundo ninyo, hindi nyo mararanasan ang pagmamahal ng Diyos. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Wala po siyang revelation of how much Jesus loves him. Wala siyang pakialam kay Jesus. Ang mahalaga sa kanya, kung paano niya pagkakakitaan si Jesus. Tayo po dito sa church, alam niyo, napakalaki pong responsibility ko as a pastor. Kung ito po'y paalala rin sa ibang mga pastor. Kung kayo po'y binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na nagtayo ng church, pinagkatiwala sa inyong church, and then kung nakikita niyo po ang mga membro niyo para pagkakitaan lang, napakalaki po ng responsibility namin mga pastor. Pero po ang mga pastor dapat, pag nakatingin kami sa inyo, nakikita namin kaluluwa na dapat pakainin. Natural po sa mga businessman, pag nakikita ang tao, nakikita niya kliyente. Pero sa mga pastor, kayo po yung mga tupa. Pero kapag ako po yung pastor at kayo po yung pinagkakakitaan ko, napakalaki pong responsibilidad ko sa Diyos yun. Pagsusulit ko sa Diyos yun. At sa mga pastor na nanonood, wala po tayo sa larangan ng pagbibusiness. Tayo po ay nasa larangan ng pagpapakain ng salita ng Panginoon. So once again, ang kaibahan po ni Maria kay Judas, si Judas po ay nakatingin sa creation. Siya po ay na-in-love sa mundo because he has no revelation about the love of the Father. Bagaman kasama niya ang Panginoon, pero hindi po niya binigyan ng pagkakataon ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na damhin ang pagmamahal ni Kristo. Hindi po niya kinilala si Jesus bilang tagapagligtas. Ano pong tingin niya lang kay Jesus? Mamaya po alamin natin para po sa mga baguhan natin kasama. Samantala si Maria, nakafocus po siya sa Creator, hindi sa creation. Church, kapag kayo po nakatingin sa Panginoon, kapag ina-expose niyo ang sarili niyo sa Panginoon, you will fall in love with Him all the more. Amen.
Kaya po yung paglilingkod niyo, pagpunta niyo sa church, hindi na po pahirapan. Hindi na kayo nakikipagbato-bato, pag nanalo ko, sisimba ako. O kaya pag nakipag-toss coin ka, pag tao, sisimba ako. Pag, pag ibon, dito lang ako sa bahay. Nasa online lang ako. Hindi po. Ito po ang susi, church ha. Amen? Now, tuloy natin. Bakit hindi kinilala, bakit ipinagkanulo, ulitin natin, pag-usapan na natin ito, but for those new in this church, at sa mga kanunood lang online, bakit ipinagkanulo ni Judas ang Panginoong Jesus for just 3 pieces of silver? Ito yung sagot. In Matthew 26, in verse 20, sabi ni Jesus, verse 21, now as they were eating, kompleto po dito yung mga disipulo, 12. Jesus said, assuredly I said to you, one of you will betray me. Ito yung susi para malaman natin, bakit nga ba ipinagkanulo ni Judas itong si Jesus? Then verse 21, nung sinabi niya na isa sa inyo ipagkakanulo ako, verse 22, and they were exceedingly sorrowful. So ito po ay tumutukoy sa 11 ng mga disipulo. They were exceedingly, hindi lang sila sorrowful, but they were exceedingly sorrowful. Sobra silang lungkot na lungkot. And each of them began to say to him, to Jesus, Lord, is it I? Samantala si Judas naman, iba po ang tugon niya. Then Judas was betraying Jesus, answered and said, Rabbi, is it I? Nakita niyo po yung big difference? Ang tingin po ng 11 sa Panginoong Jesus, Lord. Ang tingin po ni Judas, Rabbi, teacher lang. And that's the reason why Judas did what he did. Ba't niya ginawa yung mga ginawa niya? Ba't niya ipinagkanulo ang Panginoong Jesus? Hindi niya po kinilala si Jesus bilang tagapagligtas. Ano pong pagkakilala niya sa Panginoon? Guro lang. Of course, si Jesus po magtuturo sa atin. Pero kapag tinitingnan mo lang si Jesus bilang discipler mo, hindi mo Savior, pag nakuha mo na sa Kanya yung gusto mong matutuhan, pwede mo na siyang iwan. Kaya po tayo dito sa church, hindi ka lang disciple. Una sa lahat, ikaw ay anak ng Diyos. Mas mataas pong anak ng Diyos sa disciple. Kasi po may mga disciple na nag-aaral lang ng salita ng Panginoon para pambala sa debate. So hindi po lahat ng disciple, pag sinabing disciple, in Greek, matetes. In Hebrew, talmidim. Sa Tagalog, mag-aaral. Sa English, learner or pupil. So hindi po lahat ng disciple, Christian. Pwede yung iba, kumukuha lang ng knowledge sa Bible and then parang may pang-debate. Tama, church? Amen? Pero naniniwala ko, lahat po ng mga Christians, disciple. Nag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo yon. Kaya tayo po, hindi ka lang Christian, ikaw ay anak ng Diyos na nag-aaral ng salita ng Panginoon. And by doing so, you are exposing yourself to Jesus Himself. Wow. So yun ang sikreto. So to answer the question, you have to expose yourself to Jesus by listening to His Word. So para tayo po yung maglingkod, dapat po kilalanin natin ang Panginoon. Yun pong pinakadahilan ng Diyos kung bakit niya ibinigay ang ating Panginoon. Yung pinakadahilan. Of course, magtuturo ang Panginoon. Pero ano po yung ultimong dahilan kung ba't binigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak? Luke chapter 2 verse 11, for there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. So for God so loved you that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So first things first, dapat po ang kinin natin ang katotohanan, naparito po si Kristo. Hindi lang para turuan tayo. Kundi paglingkuran ka, anong bottom line? Bakit ka pinaglilingkuran? Dahil mahal ka. Because He wants you to be a Savior to you. Gusto niya maging tagapagligtas po siya. Amen? Church? So, to answer the question, balikan natin question natin. How to serve God with great joy and gladness. Gaya po na nangyari kay Maria. Si Judas, mali yung pagkakilanlan niya sa Panginoon eh. Kaya po ang tingin lang sa kanya ay rabbi or guro. Pero si Maria, ang tingin niya sa Panginoon, tama. At kapag tama po ang pagkakilala niyo sa Panginoon, ito po yung ating solution for today, church. It's found in Daniel chapter 11, verse 32. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Church, kayo po iyon. Kaya po kanina pinakita ko yung ating dream church. Sabi ko nga, it's about time. Talagang hinahanda ko yung message na ito. Now, I believe ito pong ating dream na magkaroon tayo ng mas malaking church.
definitely it will come to pass. Mapapabilis po ito because you believe and you know kung sino pong Diyos ang inyong pinaglilingkuran. Amen? At kapag ito po ay gagawin natin with great joy and gladness. Hindi mabigat. Amen? Amen, church? But the people, once again, ito po yung ating solution as we end, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Church, that is you. Daniel chapter 11, verse 32b. Second part. So church, the more po na in-expose natin ang sarili natin with Jesus, or to Jesus, you will serve Him with joy and gladness. Amen. Amen. Di po ba? Ako, in-appreciate ko sa mga kapatid natin dumarating dito na talaga pong, bakit kayo narito? Because we're serving Jesus. Amen, church? At nakikita natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. So, mga kapatid, before we end, para hindi po kayo napapagod sa paglilingkod sa Panginoon, hayaan niyong paglingkuran kayo ng Diyos. Jesus came not to be served, but to serve you. Amen? Napakabuti ng Diyos. So once again, ito po yung ating message for today. Exposing yourself to Jesus will make you love Him and serve Him. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So sa mga kapatid natin, mga kababayan natin who's watching online, alam niyo po, meron kaming narinig ni Mrs. na sabi namin, Lord, isa pong paanyaya sa amin ng Panginoon. Sabi namin, kung kami po'y tinatawag mo sa ministeryo, hindi namin katatakutan kung anong mangyayari sa hinaharap. Kasi kung kayo po ang nagpasimula, kayong mamamahala at kayong bahala. Ang gagawin lamang po natin bilang mga anak ng Diyos, trust Him. May kantang trust and obey. Kung ano pong papagawa sa atin ng Panginoon, kapag kayo po ay may kagalahan dahil kilala mo ang Diyos sa pinaglilingkuran mo, mas exciting po yung journey. Amen? Ibang tipong every single day may mga surprises. At alam ko pong maraming surprises na nakalaan ng Diyos para sa inyo. But for those people na wala pa pong relasyon sa Panginoon, talaga pong hindi nyo mararanasan itong exciting journey na ito kapag kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon. Kaya po today, I would like to encourage you and invite you. Kung gusto niyo pong tanggapin ng Panginoon bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, sabi po ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. Mga kaibigan, mga kababayan, mga nanonood online, kung gusto niyo pong tanggapin ang Panginoon at magawa po ninyo yung mga ginawa ni Maria sa kwento, tanggapin po natin ang Panginoon. Huwag po nating gayahin si Judas na hindi po niya kinilala ang Panginoon. Bagamat nakasama niya ang Panginoong Jesus sa maraming pagkakataon ng kanyang buhay. Marahil sinasabi mo, pastor, nagsisimba naman ako, kilala ko naman ng Diyos eh. Pwedeng mahalin tulad po tayo kay Judas, nakasama niya ang Panginoon, mostly sa kanyang buhay, pero napakinggan po niya ang pinakamagagandang sermon na malas niya ang mga matitinding himalaan ng Panginoon, pero hindi niya tinanggap ang Panginoong Hesukristo. Sayang naman. At hindi po magandang kinasapitan ni Judas. Pero si Maria, ang ganda po ng mga kasaysayan na naranasan ni Maria. Because it shows this one thing that is needed. At yun po yung lagi po niyang ina-expose sa kanyang sarili sa mga salita ng Panginoon. So, I would like to invite you to pray this prayer with me kung gusto niyo po maranasan ang relasyon sa Panginoon. At maging exciting po yung journey natin sa buhay na ito sa ating paglilingkod sa Kanya. So, pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito na nagmumula sa inyong mga puso. O Diyos, kinikilala ko aking sarili na malayo sa inyo, sadyang wala pong magagawa dahil wala po akong kakayahan at kapangyarihan na iligtas sa aking buhay. O Diyos, salamat po dahil ibinigay mo ang iyong bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo na kung saan akin pong ibinibigay ang pagtitiwala sa iyo, O Jesus, na sa iyong kamatayan, naniniwala po at nananampalataya ako na doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patutuo at patunay na akong nanampalataya sa iyo
ay pinaging matuwid na sa harapan ng aking Ama. Salamat, O Diyos, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po ay sumabay sa panalangin yan at binuksan ang iyong mga labi, kaaninsabay na iyong mga puso. Well, kaibigan, abangan po ninyo mga exciting na journey na meron kayo sa Panginoon. At tinitiyak ko po sa inyo kung ano po yung mga ginawa ni Maria, mangyayari din po sa inyong mga buhay. Amen. Welcome to the family of God. Tayo po muna itumayo at tayo po ay papangunahan ng praise and worship team. Salamat tayo sa Diyos before you pray. Awitin po muna natin isang awiting ito. Kay nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit. Sa iyo ang aming awit. Dinig ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Minsan pa, church, come on. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit. Dinig ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Minsan pa, come on, church. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit. Dinig ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. O Diyos, narito po kami para isigaw ang kadakilaan mo. At salamat po sa iyong mensahe sa amin sa umagang ito. Lord, thank you by exposing ourselves to you. Kapag amin pong inihayag ang aming mga sarili para pakinggan ang iyong bawat salita, naroon po ang susi para kami po ay lalong mapamahal sa inyo, O Diyos. At paglingkuran ka na merong pusong nananagana sa sigla at tuwa. Salamat po sa umagang ito, O Diyos, dahil hindi na po ito sikreto para sa amin. Kung bakit po nagawa ni Maria na ibuhos ang napakamahal na pabango at punasan ng iyong mga paa ng kanyang mga buhok, ay dahil una niyang nalaman ang katotohanan na mahal na mahal na mahal mo siya sa pamagitan ng pakikinig ng iyong mga salita. O Diyos, ganoon din po ang naisin namin sa aming sambahan, na bawat isa po na nakakarinig na aking tinig dito sa church and even to those people who are watching online, marami po mga Kristiyano sa ngayon and even ang mga tao na wala pang relasyon sa inyo, na tila nagkakaroon po ng panlalambot at panlalata sa kanilang paglilingkod, dahil hindi po nila alam ang sikretong ito na inihahayag mo sa amin sa oras na ito. O Diyos, sabi mo sa iyong salita, naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod sa amin. At sa oras pong ito, hinahayaan po namin ang iyong mga braso, ang iyong puso na yakapin kami, O Diyos. Church, hayaan po natin ang Panginoon, anuman po mga daladalahin nyo sa buhay, payakap po tayo sa Panginoon. And He loves it. Anuman pong pangangailangan natin sa Diyos, hayaan mong siyang magbigay ng katugunan. Marahil sa mahabang panahon, nire-resist po ninyo ang yakap ng Diyos. Kasi ang paniniwala natin, akala natin tayo ang magbibigay sa Diyos. Pero hindi po yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi mismo ng ating Panginoon Hesukristo, naparito ako, hindi na paglingkuran, kundi paglingkuran ko kayo. So let Jesus serve you today. At kapag nangyari po ito, kapag hinayaan mo ang Panginoong Jesus ang maglingkod sa inyo, hindi mo maiiwasang maglingkod back sa Kanya na may kagalakan at uumapaw na pusong nananagana sa sigla. Aming Diyos, maraming salamat po. Dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon, hindi lang pagkakataon, lahat ng pagkakataon na aming mga buhay, binubuksan mo aming mga puso. Na paglingkuran kami na aming Panginoon Hesukristo bilang aming high priest.
Lord, even na aming mga panalangin, salamat, nagiging mabangong samyo sa inyo ito dahil sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat po. Church, ano man po mga bagay na nagbibigay sa inyo ng lungkot, ng pagod, ibigay natin lahat sa Panginoon. Let Jesus embrace you today. Hayaan mong yakapin ka ng Panginoon na kanyang pagmamahal. Nang sa gayon, maibuhos din natin sa Kanya ang mabangong pabango na ating pagpupuri. Maibuhos natin ang mabangong pabango sa ating paglilingkod at sa ating pagbibigay. Hindi lang na ating mga buhay, maging na ating mga resources sa Diyos. Hindi po ito nagiging mabigat para sa atin dahil siya pong unang nagbigay sa atin. Aming Ama, maraming salamat po dahil ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak. Kayo pong unang nagbigay. Bagaman siya bugtong nag-iisa, hindi mo siya ipinagkait sa amin. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito. Ang amin lamang pong gagawin ay manampalataya sa kanyang mga tinapos sa gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyo, O Diyos. Kayo ang Diyos na walang katulad. Kayo'y sadyang kakaiba. Salamat po sa mga katotohanan ito. At salamat din, O Diyos, dahil sa aming mga daladalahin sa aming mga puso na sinasabi na aming mga kapatiran sa oras na ito. Ngayon pa lang ipinagpapasalamat na namin ang mga solusyon, ang mga tugon sa mga dalangin ito. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong paglilingkod sa amin, sa iyong patuloy na pagbibigay ng iyong sarili. At dahil dito, ibinibigay din po namin ang aming mga sarili sa inyo. Church, before we end sa ating panalangin, it's an opportunity for us today. Sabihin natin sa Diyos kung paano kayo gagamitin to the maximum. O Diyos, napapakinggan mo ang puso, ang mga tinig ng iyong mga anak. Alam ko, Panginoon, ang amin pong sambahan ay papalaki na papalaki. At kailangan po namin ng mga manggagawa. Panginoon, ang tinig ng bawat isa dito ngayon. Ano man po ang nilalaman ng kanilang puso, O Diyos, salamat po. Dahil sila po'y magiging kaagapay namin sa paglaki na aming sambahan, sa paglago ng ministeryong ito. Lord, thank you for giving us this message today. Alam namin, Panginoon, we are in for so many surprises dito sa SJC. Ngayon pa lang, Panginoon, excited na po kami. So Lord, thank you for using each and every one po dito sa aming church. At gagamitin mo for the expansion of your kingdom. Nang sa gayon, mas marami pong tao ang maaabot na iyong salita. Salamat, O Diyos, sa iyong tugon. Even, Lord, sa mga dalangin na aming mga kapatiran dito, on-site and online. Kaya naman, marapat po na sa iyo lamang po ibigay ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi na Amen. Amen! Good morning, everyone. Thank you for joining us. See you next Sunday. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na ibinigay niyo sa amin for today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo at ano yung mga nagrema sa iyo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago at you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give. You can see in the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa ibang bansa kayo, nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. Ako po si Eman, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.